Oo, Ayun, for the maaga time. tayong mag-start kasi mga 1 hour lang tayo ngayon sa webinar natin eh. So quick webinar lang talaga siya. Para po ito sa mga newly lang talaga sa pancake system, pancake. Oo, pa-comment nga po ng one dyan kung wala kayong idea kung ano si pancake system. Sa mga hindi pa gumagamit or wala pang idea ang kung ano ang system natin. Pa-type nga po ng one. Mukhang may idea na silang lahat ha. Ito si Sturdy, gumagamit na ito ng pancake eh. Oo. Baka meron tayong ano dito mga users na. Pa-comment nga ng to if Oh, currently using gumagamit ka na ng pancake. yes, pa-type nga ng two. To, ayun si Jetta, si 3D, si DJ. Oh, marami pala sila. To, trial si Ney. So, Trial, hello. nice, Oo. nice. So, yan. Meron pala tayong mga madami pala ang pancake users na talaga. So, nandito si Coach Belejo, guys, para maituro sa inyo yung mga tips and tricks kung paano gamitin yung system. So, sobrang matagal na si Coach Belejo ngayon. Mamaya, pag-uusapan niya yung POS at saka yung webcake. Mhm. Kaya, hindi lang po ito para sa mga newly talaga na sa pancake user kundi pati din sa pancake user na matagal na at gumagamit nito na gusto pang ma-learn ang system natin. So welcome po kayo and you can also invite yung mga kakilala nyo na pancake user or yung may online business. Ayan. Okay, mag-share screen ako dito para makapagsimula tayo. Mm, share ko na lang yung screen. Ay. Okay, again, welcome sa ating Pancake Friday webinar, e-commerce edition. Kaya pag-uusapan natin yung mga mayroong physical product or kahit digital product pa man yan, no? So next time baka magkaroon din tayo ng webinar about sa mga service business. Kaya if may kakilala kayo, pwede mo ding i-join next time. So, pakilala po muna ako. Ako si Warren Avis, isa sa Pancake expert and sales executive dito sa Pancake. And ay hanap lang ako dito ng ating presentation. So may presentation tayo ngayon. Ang role ko po sa webinar na ito is to share with you guys yung 5 system ni Pancake or 4 system kasi nasa e-commerce edition tayo. So, yan. Si Pancake po is official business partner of Meta. Kaya ini-invite talaga tayo once na magkaroon ng Meta event. Kaya si Coach Belejo, yan, pupunta ngayon yan sa Meta event this April, no? Madami yang pupuntahan. And ito po yung 5 system ni Pancake. So all-in-one solution talaga siya sa may e-commerce business or service business. So focus muna tayo ngayon sa e-commerce business. Si Pan we have one system na Pancake. Ito yung conversation management. Lahat ng mga inquiries mo from different platform like TikTok, Shopee, Lazada is pwede mong integrate dito para one display na lang yung mga inquiries. Madali mo na silang ma-assist, mga ganun. Hindi mo na kailangang mag-open ng marami pang platform to assist your customer. So yan, we have the Pancake and we have Pancake POS. So dito focus tayo dito dahil maganda to sa may e-commerce business. It's all about product, inventory, and also ordering, no? Dahil lahat ng mga nag-order sa Facebook mo dito sa POS papasok. So may mga advanced feature tayo sa loob ng POS. Si Coach Belijo, pag-uusapan yan mamaya. Kaya sa mga pancake users dyan, I guarantee madami kayong matutunan tonight. And we have a boot cake. So kung naghanap ka ng chatbot builder, pwedeng-pwede mo gamitin si Bootcake. I-optimize natin to. Para kahit wala kang admin, wala kang mga agent, meron kang tagasagot sa Facebook page mo. So, able din po ito maka-close ng deal, no? Mamaya pakita ko naman sa inyo.
inyo yung magiging sales process with the help of Bootcake. And also, pag-usapan ba natin yung chatbot AI next time? No? Kasi meron tayong Bootcake AI na nakabeta pa rin. So, yan. Aside from Bootcake, we have a Webcake. A chatbot, ako anto, landing page builder. Pwede po kayong gumawa ng website dito. And sa ngayon, mga funnel yung mas uso eh. So mamaya pag-uusapan naman ni Coach Billy Joe, ano yung funnel? Bakit napakaganda gamitin ng funnel versus sa website? So yan. Okay, so jump ako sa pancake para may idea po kayo sa ano yung hitsura. Pero I think may mga information naman kayo diyan, background information ko ano si pancake dahil mostly sa inyo is pancake users na. So yan, search nyo lang po yung pancake.ph. At mapupunta kayo dito sa dashboard. Yan. Ito yung pwede nyo pong i-connect ha. Hindi lang po Facebook but Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram still beta, YouTube still beta, Shopee, Google, Chat plugin at Lazada. Itong sa chat plugin, ito yung mga chat box mo sa website. Kung may website ka, tapos may chat box, and gusto mo hindi na mag-jump sa other website ang customer mo to chat. So, pwede mong i-connect sa Pancake para directly ma-message mo na sila. And itong sa Google naman, kung napapansin nyo yung mga sa Google Maps, di ba may send message doon? So, once na mag-send message ang customer, pwede mong ma-integrate dito sa Pancake. Makikita mo yung mga messages nila. So, maganda din to gamitin. Ayan. Yun yung pwedeng i-connect sa Pancake at once na ma-connect mo na yung mga Facebook page mo or shop dito sa dashboard, pwede mo po silang i-open individually and pwede mo din po mag-multiple mode. Para sa multiple mode, magiging isahang display na lang ang mga inquiries from different Facebook page or shop. So, yan. Pili ka lang dito ng mga gusto mong i-connect. Kagaya nito, yan. Enter multiple mode ka lang. So, nandito na yung mga inquiries from different Facebook page. So, live chat po ito ah. Ayan. And, mayroon din po itong color coding para malalaman mo kung saan galing ang mga customer mo. So, may nagtanong dati sa akin, yung color po ba is customizable? Yan, yes po, customizable ang mga color dito sa gilid. Yan o, may pink, may blue, may light blue. Sa setting lang po yan. Tapos, dito sa display, ayan, customizable po siya. So, balik ako sa conversation. Kung gumagamit kayo ng Business Suite dati, so yan, almost same siya sa Business Suite, but mas advanced. Ayan. Hindi lang po yung color coding mo malalaman kung saan galing na Facebook page ang customer. Meron din po tayo dito, may icon yan at saka may name kapag i-hover mo yung cursor mo dito sa may icon or may picture. So, Kixit, galing to sa Kixit na Facebook page. Ayan. And kapag sa mga shop naman, meron yung nakalagay dito na TikTok, Lazada, Shopee dito sa gilid. Oh. Ayan. Hindi ko mapakita sa inyo ngayon kasi wala akong other platform na TikTok or Lazada. Ayan. So, maa-identify mo yung mga customer mo kahit saang platform pa man sila. So, yan. And, anong pagkakaiba ng Pancake sa Business Suite? So, first po is meron tayong advanced save reply where able ka pong makapag-attach ng maraming image and also makapag-attach ng video or file. So, kapag may mga testimony ka dyan na mga video or mga video about sa location mo, pwedeng-pwede mo i-attach dito sa save reply natin para madali mo nang i-send kang customer. So, sobrang dali lang po gumawa ng save reply. Punta lang kayo sa setting tapos dito sa, saan ba yan?
Ah, para ko isa, ito. Dito lang po yan sa replying helper. And sa mga walang idea, no, meron tayong quick reply topic where able kang makapaglagay ng mga topic. For example, dalawa yung binebenta mong product is product A at saka product B. Pwede kang maglagay ng topic para yung specific script sa product A, nakakuha na siya, nakakategorize na siya. So, yan. Meron tayong topic dito. And aside from quick save reply, meron din po tayo ditong tag-based system. So, pwede na nating makategorize yung mga customer natin, mga potential customer, mga spammer customer, mga repeat buyer customer dito po sa gilid niya. So, once na ma-click mo ito, magre-reflect yan dito sa name nila sa baba. So, maganda po ito para mas organize yung data mo or para mas ma-identify mo kung saan ka magfo-focus na customer. So for example, hindi mo pa talaga na-close yung deal, doon ka po isa-search mo lang yung mga potential customer mo para yun yung i-focus mo na yan. Automatically lalabas yung mga customer na potential dito. Ganyan nagwo-work ang tag natin. So very helpful also itong tag para i-integrate sa Bootcake. For example, may mga nag-avail automate na nag-avail using the Bootcake system, pwede natin yang i-connect para automatic na tong matatag sila, hindi na manual. So, ayan. And ano, pag-usapan din po natin ang ordering and booking system dito sa right side. Pwede mo na pong i-process yung order ni customer within the conversation. Ayan, dito po. Create order ka lang. So, ilalagay mo yung contact number at saka location ni customer tapos search ka ng product dito. Ayan. Take note, makaka-search ka lang ng product dito guys kapag naglagay ka na ng product sa POS. So mostly yun talaga yung inuuna nating i-set up sa POS. May mga tutorial videos tayo sa step-by-step setup. Kung gusto nyo po yung makuha, message lang po kayo sa Pancake Philippines and exclusive lang po yun sa Pancake users. Kaya kung Pancake users ka tapos wala ka pang masterclass or tutorial video na step by step, message lang po kayo. Ayan. Pagka-search mo ng product, pwede ka nang mag-create ng order dito. Ganun kadali. Tapos pwede ka nang mag-send ng invoice sa customer mo. Ayan. COD or payment first, pwedeng-pwede dito sa Pancake na. Ayan. At sino pala dito gustong malaman if bogus buyer ang customer or hindi? Pa-type nga po ng 1. Ayan si Sir Gonzales. Si Sir Paul. Yes po. Sa Pancake po, malalaman at malalaman mo kung bogus buyer ang customer or hindi. 'Di ba napakaganda kapag alam mo para may idea ka na kung ipaprocess mo ba or hindi. So dito sa Pancake guys, meron tayong health check para sa contact number. Ay, try natin mag-search dito itong akin. So makikita dito, this customer has two successfully order and 61 return. Hindi ko lang alam kung bakit may 61 return to. Ay, iba yung contact number nilagay dito. So may mga warning talaga. Malalaman at malalaman mo kung yung customer mo is bogus buyer or hindi. Check natin dito. Maghanap pa tayo ng iba. Push. Ayan ito. This customer has one successful order. So within the Pancake, makikita mo yung mga successful order ng customer mo. May search pa tayo dito. Wala ba? Ay,
And makikita din dito yung mga movement eh. Yung, ayan, ito. Ito yung from kuan talaga sa courier. Kaya hindi po ito basta-basta na kuan lang, kaha-kaha, ano yung tawag doon. So, totoong data po talaga ito na may hindi na i-delivered na order sa customer. Kasi from the courier talaga ito na data. Ay, kapag makita mo dito na maraming unsuccessful order, so nasa inyo na kung ipaprocess mo or hindi, di ba? So ayan, by this mas makakalis ka sa mga return mo na order. Ayan, aside from ordering and booking system at saka sa health check sa contact number, dito po sa Pancake is makikita mo na din yung movement sa ano yun, movement sa parcel within the conversation. So, hanap ako dito ng isang Facebook page. Itong You Healthcare. Filter ko lang yung delivered. Nasaan? So, dito, ayan. Ito yung magiging movement kung delivered na ba or on delivery pa. So, maghanap. May mga kwan dito stances na mas detailed eh. Kung nasaan na location, ganun. Kagaya nito, package is arrive at Dulanon, Dulunan, ganyan. So, yan. So, makikita din pala dito kung sino yung rider at contact number ni rider. Oh. Kaya by this, pwede mo nang ma-notify si customer, oy, on delivered na yung parcel mo. So, pwede mo nang kunin or ano, para ma-notify mo si customer. By this po is mas males yung RTS kasi alam na nila yung magiging movement. Yan. Oh, meron din pala tong 5 successful order si Ma'am Chowi. So, ganyan mag-work ang pancakes natin system, no? Makikita yung delivery status. Ayan. So aside from this delivery status is anong ka natin? So sa mga gumagamit sa Bootcake dyan, ang chatbot builder natin, pwede mo din pong isend sa customer yung mga script mo from Bootcake. So dito lang po yan sa baba, hover lang po kayo at makikita mo na to. Quick reply na Bootcake, ito po na icon. So ito yung mga script mo from Bootcake. Ayan. So if ever hindi nagkuhan yung bootcake mo kasi may delay, pwedeng manual po muna kayo mag-send dito. Tapos matitrigger na yung mga follow-up, yung mga condition, matitrigger na yan. Ayan, yan yung mga script natin from bootcake. And take note, makakasend lang po kayo nito sa mga customer mo within 24 hours. So yan ang ating pancake system. So do you have any questions po before si Coach Belijo mag-talk about POS? Ayan, baka may questions kayo guys? Ayun. No? So, bago tayo proceed sa POS. Ano ko lang Mhm. madagdag ko lang din Brother Warren yung pag-send ng script ng Bootcake script mo. Sino dito yung mga Bootcake user na? Yung chatbot user natin? Ano nga ng me diyan or emoticon if you are already a Bootcake user. Ayan, so marami tayong Bootcake user, no? So ito, tip ko lang to sa inyo kasi ito usually ginagawa ko to na sobrang helpful niya na especially if meron kang mga special offer, ganyan. Punta ka tayo sa
let me share my screen. Very helpful ito. Banggitin ko na lang sa inyo. Bago tayo mag-proceed. Okay. So, dito kasi is that pwede niyong isend if you are familiar already with the MMR, so marketing message, yung tipong pwede kang mag daily update sa customers mo. So pwede kang gumawa ng MMR tapos isend mo manually sa mga customers mo. Yung tipong meron kang let's say meron kayong event. So pwede mo isend sa kanila. Sample ito, hanap na ako dito ng natin. Access webinar, new leads. Ito pala. Wow. Send ko sa sa personal message, personal account ko para pwede. So kahit hindi naka-register si customer sa MMR, masisendan sila ng Um, script? sesendan mo sila manually ng Okay. MR. Ayan. So, ito, unlock. Click mo lang itong opt-in sa Messenger. Okay, send now ko lang to siya. Wait. Message mo na ako sa sa page. Kasi we have the 24 window rule kasi. Yes. Kailangan nating i-follow yon. Ito ay very helpful siya if ever hindi pa nakapag-subscribe si customer sa sa MMR mo or marketing message. Ah, Kaya nga. Yun yung manual mga problem talaga sa mga kwan ko eh. Client ko eh. Ayan. Yan. So, pakita ko So, very advanced na tong natin. Itong papakita ko sa inyo. So, isend ko siya sa customer. Ganyan. Okay. So, meron na tayong opt-in button. So, what will happen now is that once yung customer natin is nag-click yan sa opt-in button, so pwede mo na silang i-follow up every day na hindi ka marirestrict ni Facebook. Up to 6 months. 6 months. Wow. Yeah. So, yan, manual mo yang gagawin. But don't worry, meron naman tayong mga mga trainings for this one na para mas ma-maximize din yung system natin. Mm. Isang Okay. beses lang sa isang araw, pwede no? Mag-send ng message kang customer. Kapag isang Follow up. MMR ginawa mo. Pero kung gumawa ka ng 5 MMR at yung isang client subscribe sa 5 MMR mo, 5 times a day ka makapag sa kanila. What? Message sa kanila. So, ganun yan. Ah. Ah. So, bali gawa ka lang ng maraming topic na MMR. Yes. Gagawa ka lang ng gagawa. Oh. Okay, merong question dito si Aves. So, we are Aves and you are Aves. Ay, para magkatunog lang, no? So, Brother Joe, sa Bootcake, ilang follow-up dito yung ilang follow-up message yung suggestion mo for e-commerce business? Depende sa business mo. Depende sa mo sa mga customers mo or sa target audience mo. Ganito kasi yan. Nag-test kami ng ng number of sequence tapos timeline na let's say yung una namin every 1 hour after 3 hours after ganyan. Tinest namin. Tapos pag-check namin sa data doon sa Pancake at saka sa Bootcake is nakita namin na may marami kaming na-close deal pero mas sobrang taas yung black rate. Kaya kailangan mong yun. Kailangan mong aralin. Hindi lang to sa Bootcake yung sa pag-create ng chatbot mo. Hindi yan yung tipong i-create mo na lang tapos hayaan mo na running. Hindi. Meron tayong tinatawag din na optimization sa chatbot. Same yan sa Facebook ads, same yan sa paggawa ng website mo at pag-build ng chatbot mo. Meron tayong tinatawag na optimization which you need to know how to read the data ng chatbot mo if pasok pa ba? Yung tipong pag-check namin sa statistics namin na sobrang taas ng black rate. So in-adjust namin yung yung number of messages. Kaya yung isang business na yon, nasa 5 na lang yung niya. 5 na lang yung flow niya sa isang sequence. Tapos bumaba yung yung black rate niya. Kaya i-test mo lang kasi merong mga target audience na ayaw nila na maraming message ang natatanggap. Meron namang iba na okay lang sa kanila. Kaya i-test mo talaga. Ayan. How many days kaya pwedeng mag-test sa Bootcake Flow bago mo palitan?
Ako is usually talaga sa practices ko no sa mga businesses na na-handle ko is that 3 to 7 days nagche-check na ako ng ano diyan ng statistics. So same with the ads. So 3 to 7 days saka lang din ako nagche-check ng ano natin. Parang Ayan. same lang din pala sa website na ginagawa natin dati, no? Yes. So ganun lang yan. Ayan guys, kapag may script kayo sa Bootcake, kailangan nyo din po pala i-optimize para makita kung working. Ah, Ano pala ha? Sige mamaya pag-usapan naman natin sa Bootcake. Ano ko yan? Si Warren naman yung mag-introduce sa inyo sa Bootcake but mm, magbibigay din ako sa inyo ng kunting tips kung paano kayo magkakaroon ng magandang data. Not just magandang data, magkakaroon ng ah, yung tipong ibang data na makikita mo if nag-block na ba yung customers. Ganyan. I-automate natin yan para meron kang database, meron kang statistics na pwede mong tingnan. Okay? ayan. So, mamaya, bootcake naman. May session tayo for bootcake. So, 7:30 na. Okay. So, proceed naman tayo ngayon sa, ano, sa POS. So, let me just open this one. So, kanina ay, na ni Warren, na-discuss na ni Warren yung sa Pancake, no? Yung ecosystem natin. Manage all inquiries in one display. Filter and conversation tags, built-in encoding and tracking system, pinakita na niya kanina. Tapos ngayon, pag-usapan naman natin si POS. So POS is ginagamit po natin siya to centralize order and inventory management. So yan. So yun yung natin, the goal of the POS. So if you are selling in multiple platforms, let's say nasa Lazada ka, nasa TikTok ka, nasa Shopee ka, may Shopify ka pa, meron ka pang Facebook. So POS can centralize all of that one. Yung tipong isahan na lang ang pag-manage mo ng iyong inventory. May nag-order sa Lazada, mababawasan sa Shopee, sa TikTok. May nag-order sa even sa physical store, kung gusto mong magkaroon ng POS sa physical store mo, may nag-walk-in, mababawasan din yung yung inventory sa natin sa other platforms or sa online platforms natin. May nag-order sa Facebook, mababawasan din yung platforms. Okay, ganyan ka-powerful yung POS natin ha. Centralize yung management ng business natin. Tapos makikita na rin natin at a glance na naka-centralize din yung result. 'Di ba? Real-time status tracking, kanina pinakita ni Warren na meron tayong feature na built-in at encoding and tracking system. But with POS, if you want na talaga i-maximize yung system natin, is that real-time yung pagtatrack kung ano yung status natin sa courier, yun din yung status natin sa POS. At the same time, yung customers natin real-time makakatanggap ng update. Yung tipong nag-out of delivery, dalawa ang matatanggap na ng client. First is the text message galing sa courier, which is yung sa rider, di ba? Second naman is update galing sa messenger. Okay? So, very powerful yan. So, let me share my screen dito sana. Pakita ko lang sa inyo yung loob ng ating POS. Okay. Ayan. Okay, so this is the POS where you can check all the products din if you want. Yung tipong connected ka sa Shopee, Lazada, and TikTok, makikita mo rin lahat ng products mo dito sa different platforms kapag nakakonect siya. Walang limit, no? Yung natin dito. Sa market settings lang, marketplace, walang limit of number of Shopee, number of Lazada, number of TikTok, and number of Shopify, ganyan, na pwede mong i-connect dito. Okay? So, yun yung advantage natin dyan para maging centralized lang. And take note is that dito, para mas centralize yung system mo, ito yung kailangan. Make sure na the same ang SKUs ng product mo in all platforms. Okay? Dapat same SKU sila ha para mag-synchronize talaga siya. So, yan, pwede mo i-connect dyan. Tapos, dito naman, we have the courier. So, the partner couriers natin is JNT. We have also the SPX and also the LBC, then Ninja Van. So, as of now, ang libre lang or yung madali na if you want na magkaroon ng VIP sa mga courier na mabilis lang, is SPX. JNT kasi medyo meron na silang mga requirements katulad ng business, mga DTI, ganyan. Kaya sa SPX, pwede kang gumawa online ng account mo. So, yan, madali lang siya. And add account ka lang, tapos ito, register. Click mo tong SPX. Register ka sa nila, website nila. Yan.
Okay. So, yan yung ano natin, pag-connect natin dito sa mga couriers. Para nang sa ganon, ma-maximize mo yung auto-update sa customers. Dito, pwede mo tong pwede mo tong baguhin. Yan. So, once the order has been processed, automatically makaka-receive ng notification si customer na na-process mo na yung order niya at ito yung tracking number. Okay, di ba? Real time po yun. Tapos kapag na-pick up naman ng rider, pwede tayong magdagdag dito. Once na-pick up, okay, sasabihin naman natin, hi Billy Joe, na-pick up na pala ng rider yung parcel mo. Kindly wait na lang ng ilang araw para may padala sa COD mo, sa bahay mo yung item. Okay? Kapag nag-out of delivery, same process. Magkakaroon siya ng update. Pag order delivered, same process pa rin. So ipakita ko sa inyo kung anong nangyayari dito. So this is one of my business before last 2024 na product. Ayan, U Healthcare Philippines. I sell food supplement. So let me check the delivered. Okay? So yan, ito si Busy Station. So makikita nyo dito na itong person na to is 3 beses na siyang nag-order sa akin. So very helpful, di ba? Na magkaroon ka ng mga repeat customers kahit food supplement ka. So although meron siyang 3 return rates, pero mas mataas naman yung successful rates niya. Kaya pinaprocess ko pa rin yung order niya. Kasi alam ko baka nagkaroon na ng problem kaya hindi niya natanggap itong 3 na to. So dito makikita mo na nag-out of delivery. So order has been created and will be shipped to you with the tracking link. Pag i-click nila yan, mapupunta siya agad sa tracking site. Okay? Hindi na nila kailangan manual pang pumunta sa JNT dashboard. Tapos ito, nag-out of delivery. So nakatanggap siya ng notification. Then dito naman, successfully delivered. So nakatanggap din siya ng notification, which is meron akong nilagay dito na special bonus sa kanila dahil tinanggap nila yung items. Kaya ito, if you have digital product, so pwede mo siyang gawing bonus sa customers na once they successfully receive the item, pwede mong i-attach na dito para hindi ka na manual mag-send sa kanila na ay ito pala yung special bonus na sinasabi ko sa iyo. I-automate mo na. Ilagay mo na sa script natin. Okay? So that's how powerful the automation is para less ka na sa hassle. Yung less, kahit wala kang admin, wala akong admin ha. Wala akong taga-sagot. So I really rely on websites and automations. Okay? So my question dito si DJ Gonzales is that may additional payment po ba? Good news. Dahil itong Pancake, yung POS natin, is that every time na magdagdag tayo dito ng mga platforms is wala pong additional fee. Walang additional fee yun ha. Walang limit, walang additional fee. At the same time, pwede kayo magdagdag din dito ng users, mga admins ninyo, na wala ding limit at wala ding additional fee. Okay? At the same time, gusto ko rin i-highlight sa inyo, we are not like the other platforms na bawat order na papasok dito sa POS mo is kukuha kami ng commission. No, we are not like that. Unlimited transactions, unlimited products ang pwede mong ilagay dito. At the same time, no transaction fee, no commission fee. Kaya kung magkano yung benta mo, magkano yung makukuha mo, sa iyo lang yan. Wala kaming kukunin doon. Kaya marami talaga ang lumipat. Okay? So, kahit centavos yan, hindi kami kumukuha. Sa VIR for the SPX, in my experience, at last time nung nag-conduct sila ng webinar sa community namin is wala pa po silang requirements na BIR. I don't know ngayon. Nag-create ako ng account last month yon. Try mo sir, gumawa ng free account sa spx.ph. Yan. Tapos makikita mo naman dito doon kung meron ba silang BIR. Yan, spx.ph. Yan, okay? So, next na ipapakita ko sa inyo dito is itong sa orders. Dito papasok lahat. Ayan. So, if you do live selling, we have also the live stream management dito na pwede natin pag-usapan naman sa susunod na mga webinars natin. Then, the products, dito natin ilalagay. So, ito nga lang. Usually the common concerns or common challenge ng mga e-commerce partners natin is that yung paglalagay ng product. Kasi medyo mahirap kung marami kang SKUs. Let's say nasa 1,000 SKUs ka, di ba? So mahirap siyang isa-isahin. Kaya we have the option naman na import lang tayo dito. So if you have the Excel file, pwede mong import. At the same time, if you have a Shopee or if you have a Lazada, not Lazada, ang Lazada is TikTok. Shopee, Lazada,
Shopee and TikTok or Shopify, i-connect mo lang dito. So once ma-connect mo na siya dito sa sales channel, i-mark all mo lang yan, sync product, then check mo tong create a new product on POS, tapos sync. Lahat ng product mo sa Shopee, ipo-pull out niya, i-encode niya automatically dito. Okay? Para hindi ka na manual. As long as you have the Shopee already. Pero kung wala ka pang Shopee, nagsisimula ka pa lang sa Facebook, what I can recommend for you is the import Excel. So, ito yung ano. Meron naman tayong tutorial dito kung paano mag-import ng products, di ba? So, meron naman tayong sample file or the template na pwede mo ring gawin or gamitin para hindi ka mahirapan sa pag-import. Ayan. We have also the promotions. So sa promotions natin, if you have nag-offer ka ng mga wholesale, ng retail, at the same time mga 4-4 sales, mga 5-5 sales, mga double digit sales, pwede mong gawin dito sa loob ng POS natin. Sino pala dito yung merong admin? Pa-type nga ng yes if you have admin na taga-sagot sa page mo. Parang wala. Wala ba? Ayun, wala nga. So mga solopreneur pa itong mga nandito. Si ChatGPT. So, ChatGPT na pala si Thirdy. Ayun. So, good thing na gumagamit ka na ng AI ngayon. Sobrang powerful ng AI. Talagang ako, ginagamit ko na din yan sa mga businesses. Ginamit ko siya sa salon at saka sa car rental, din sa photobook. Yan. Sobrang na-amaze talaga ako doon. So dito kasi banggitin ko na lang na if you have admins na nagbibigay ka ng commissions, we can automate that part. Para hindi ka na manual na magko-compute. So every time na may delivered na sila yung closer, magkakaroon na sila automatically ng commission. Ayan. So pag-usapan naman natin ngayon yung sa statistics. Kasi very important talaga na magkaroon ka ng data at very important na basahin mo yung data mo, ma-check mo yung data mo. Kasi nagra-run ka ng business, meron kasing mga instances. Ito real experience to. Not in my experience, pero sa mga kakilala ko din. Experience niya, okay, sa ads, profitable. Yung tipong nakakatuwa kasi marami siyang orders. Pero in reality, nung chinek niya yung statistics, ay hindi pala siya profitable. Kasi marami siyang expenses yung ganon na hindi niya nakikita. Kaya very important na meron ka talagang data. So dito, meron tayong statistics, different statistics. We have the revenue, the order, the sales, reconciliation if you are in JNT, yung tipong gusto mong i-check if na-claim mo na ba yung items, na-claim mo na ba yung pera, na-remit na ba nila sa'yo. So nasa reconciliation yan. Nasa transport din. So dito sa transport, makikita natin if nasang lugar yung may maraming RTS. Kaya if you run Facebook ads, pwede mong i-exclude na sila, di ba? Kasi taas ng RTS rate ko dito sa lugar na to. So meron din naman tayong successful na mga delivered rate. Kita mo agad dito. Okay? So e-commerce platform, the customers also. Yan. Ito yung mga customers natin. So ito yung papakita ko sa inyo. This is the business. Ito, the food supplement na pinakita ko na business, the U-Healthcare. So for the year 2023 to 2024, na nag-run ako ng ads, is ang budget ko lang dito is nasa 300 per day. Ganyan. Pero hindi to whole year ha. Lang yan mga almost lang yun, 5 months. Kasi hindi naman talaga ako totally from January nag-start dito Nasa na yun, mga July, something like that. Yan. Then inigil ko lang din mga around February. So ito, kita mo na agad dito, yung revenue niya is meron tayong 228,000 sales. Yan. Yan, halos wala. Yun, last year 2023. So ngayon kasi sa this nowadays is talagang more on creative talaga yung mo doon. Then ito pala fully automated to yung process ko dito. Wala akong admin dyan. Mga accounts ko lang yan So makikita mo dito na Billy Joe Aves. Yan. Naka-website ako dito at saka chatbot.
Siguro conduct tayo ng webinar if you're interested, yung tipong webinar ng basic metrics reading sa ads. Sino interested ng ganun? Metrics reading sa ads, yung tipong alamin mo kung ano yung dapat i-adjust mo. Creative ba, targeting ba, mga ganun. Meron kasing ganyan eh. Kasi sa Facebook ads, to tell you is yung tipong sasabihin nila, ay ito po yung magandang strategy ngayon. So minsan kasi yung mga strategy na tinuturo nila is that working siya nowadays, but hindi natin alam kung magiging working pa ba siya sa susunod na linggo. Yung tipo sabihin nila, oy maraming benta ngayon, mag-reels ka na, mag-video ka na. 'Di ba? So merong ganon. Kasi sabi nila, doon kami nagkaroon ng result. Pero nung ikaw ang nag-apply, walang result sa'yo. So ito yan, kailangan mong malaman yung metrics ng ads mo. Saan ba nanggagaling ang benta mo? 'Di ba? Iba-iba talaga. Kaya usually talaga, ito real talk lang. Yung may rami kasi nag-approach sa akin ay magpapaturo ng Facebook ads, ano ba yung magandang strategy ngayon. Kaya ako is nagbe-base talaga ako sa data. Kasi dami ko nahawakan na different businesses. May food supplement, may e-commerce, yan, may real estate. Iba-iba yung metrics nila eh. Kaya sa metrics ako nag-base kung ano yung approach. Makikita mo sino ba yung mga target audience mo. Makikita mo saang platform or saang placement mo ba dapat ipapakita. Anong type of creative ba yung nagre-resonate sa mga audience mo. Yan. Okay? So, yun yung yun yung dapat mong matutunan, yung sa metrics reading. So, same with the business. So, kailangan mong alagaan talaga yung data ng ng ads mo. Yan. So, this is the year 2024. So, may papakita ko sa inyong business ngayon na this is totally running ha. Yan. Makikita mo rin dito kung saang source ka may maraming benta. Okay? So, ito siya. So, last 30 days, refresh dated para makita nyo na real yan. So, majority, 61% nasa Webcake. So, 13% nasa Lazada. Itong business na to, hindi to nag-run ng Lazada ads, hindi to nag-run ng Shopee ads ha. Totally Facebook ads lang to. Okay? Pero meron pa rin siyang result sa Lazada and sa Shopee. Ayan. So, very important na malaman mo rin na, this is the business of my mentor. So, talagang I respected that person kasi ang dami din niyang tinuro sa akin. So, yun, na talagang very important na maging omnichannel ka. Okay? Very important na maging omnichannel ka. Kasi not all clients na nasa Facebook ay bibili sa Facebook. Merong mga nakakita sa Facebook ng ads, isa-search na yan sa Shopee and Lazada. Doon sila bibili. Okay? Kaya meron din, ito tip na din sa inyo. Sino dito yung if you are selling on Shopee and Lazada, patype nga ng yes. Nagbibenta ka ba sa Shopee and Lazada? Kaso may BIR na. dati. Oh, yun. Sino dito yung mga Facebook lang talaga? Patype ka ng 1 if Facebook ka lang talaga. Ayan, si Jessa, Facebook lang. Ako, Facebook lang din ako eh. may iwasan. daming iyak sa talaga sa mga platforms ngayon. So, if you're selling in multiple platforms, let's say nasa Shopee, Lazada, TikTok, ito yung strategy para maiwasan mo yung BIR. maiwasan ng BIR technique is that magbenta ka pa rin sa Shopee, Lazada. Maganda to pag own brand mo eh. Pero pag hindi mo kasi brand or reseller ka lang, hindi to masyadong applicable sa'yo. If own brand mo to, lagyan mo ng mas mataas na price yung sa Shopee, Lazada mo. Tapos mas mura sa Facebook. Para nang sa ganun, yung customers mo mas prefer nilang bumili sa Facebook compare sa Lazada. Pag own brand mo ha, applicable yan. Ganun yung mga technique ngayon. Gawin nyo yan. Kasi ito pinakita ko sa inyo. Ito. Kita nyo? Walang ads yan sa Shopee, walang ads yan sa Lazada. Purely ang ads niyan is website conversion. Pero may benta siya sa Shopee at saka sa Lazada. So may mga clients doon talaga bumibili. Although mas mahal yung dito. Nagpatuwanta siya ng 12% para maano niya yung sa VAT na 12%. Yun, di ba?
So, gawin niyo yan. So, tip na yun. So, yun. Yun yung sa ano natin, sa POS natin, di ba? Sobrang, ano sobrang helpful na meron kang system talaga na kita mo at a glance kung kumusta yung business mo. Kita mo agad, isang tingin lang, ano bang product yung mabilis ngayon? Para doon ka mag-focus. Tapos, saang platform ka ba mas malakas? Doon ka rin mag-focus. Yan. Okay? Any questions or clarifications bago tayo mag-proceed sa automation? 7:50 na pala. Okay pa ba na ano, medyo lalampas tayo ng 8? Okay lang sa inyo? Okay, questions and clarifications sa POS natin. Yan. Kasi Friday uwian ngayon di ba? Kaya, yun, okay lang daw, sabi ni Chessa at saka ni Thirdy. How about yung iba? Okay. So, since ang schedule talaga natin ngayon is ano lang, within 8 p.m. So, if we are busy na sa 8 p.m., pwede na kayong mag-leave. So, yung mga gusto mag-stay, stay lang din kayo. So, pag-usapan naman natin ngayon yung sa automations. Okay? So, I'll transfer the floor to Warren para pag-usapan naman yung sa automation. Mamaya, babalik ako for the landing page or if you want to have a website. So, pag-usapan natin mamaya yung overview ng website. Ayan, sobrang helpful talaga ng POS, no? At lalo na para ma-read mo yung performance sa ads mo. So, within the POS din, madali mo nang ma-process yung order sa courier. So, mamaya, papakita ko sa inyo nang nag-order si customer sa Facebook page, tapos yung data pupunta sa POS at i-process na sa courier. So, thank you, Coach Belejo, sa mga insight. Madami din ako natutunan. So, sana magkantak tayo soon ng yung sinabi mong ads, no? Ayan. Mag-share screen ako, guys. So, pag-usapan natin is itong chatbot builder natin na Bootcake. So, this is very helpful, lalo na later on may advanced Bootcake tayo kasi tinatawag siyang Bootcake AI. Naka-beta pa rin yung Bootcake AI. So, hintayin lang nating lumabas yun. Ang Bootcake AI is parang may chat GPT ka na sa loob ng yung messenger. Pero sa ngayon, pag-usapan natin yung mga basic lang po muna niya. So, yan. Bootcake.io. Punta po kayo dito sa website na ito. Tapos, unlimited po yung Facebook page na pwede mong malagyan ng automation. So, yan. Nandito yung mga Facebook page natin. Sa automation na part, madami tayong pwedeng ma-automate. The welcome message, icebreaker. Madaming gumagamit ng icebreaker ngayon at napapansin ito po mga FAQ. Yan. We have also main menu. Ganyan. Usually sa main menu, ang ginagawa nila dito is yung link sa Shopee, Lazada nila. Ayan, nilalagay nila dito para madaling malaman ni customer at clickable naman po ito. Pag i-click nila, madadirect sila sa platform na Shopee, Lazada. Ayan. Itong icebreaker at welcome message natin, mamimili lang po kayo kung saan sa dalawa yung i-activate mo. Kung mag-icebreaker ka, bawal ka nang mag-welcome message. Okay? So we have keywords. So maganda to kapag nag-chat si customer ng how much, magkano, para automatically si Bootcake na yung magre-response. So mamaya may ipakita akong example sa inyo nito. And we have sequence. So inside 24 hours or outside 24 hours, pwedeng-pwede po kayo gumawa ng automated na follow-up. Yan. Customizable naman tong time na to. Pwede mo pong i-change. For example, 4 hours. Yan. So we have rules. So kapag may mga condition ka, dito yan sa rules. So medyo kuan ito, advance ito. Kaya if ever na gusto mong matuto paano gamitin si rules, message lang po kayo sa Pancake Philippines para makapag-provide kami ng step-by-step tutorial videos about dito.
Okay, we have Flow. Dito yung recommended namin gumawa ng mga script para ibato ni Bootcake sa customer mo. So, kapag dito po kayo gumawa ng mga script, magagamit mo yung script sa keyword, sa follow-up, or sa mga icebreaker or main menu. Reusable yung script. Kaya recommended namin if gagawa ka ng script dito na lang sa Flow. Ayan, we have Grow Tools. Madaming nagtanong sa akin ng mga customer ko bakit wala silang, yung mga customer nila hindi nakatanggap ng welcome message. At nang na-check namin, yung customer is galing pala sa ads. At kapag galing ang customer sa ads, hindi po ito na welcome message ang i-send ni Bootcake, kundi itong Groot Tools. Kaya dito po kayo gumawa ng welcome message sa Groot Tools. Ayan. And we have comment section. So sa comment section naman, pwede kang mag-general or specific post yung lagyan mo ng automate. So itong sa general, pwede na recommended dito, tatlo yung gagawin mong script para ito yung ibabato ni Bootcake sa mga nag-comment. Ayan. At ang best feature pa dito sa Bootcake, yung mga nag-comment, babatuhan yun ng welcome message sa kanilang inbox. Dito po kayo gagawa ng welcome message. Kaya by the help of Bootcake, um, walang kuan kahit sa comment section. Ang tawag doon sa term sa business. Yun. Kasi sisendan sila ng welcome message, makukuha mo yung data nila. Pwede mo na silang i-follow up or sendan ng mga promo. Ayan. We also have broadcast. So ito, super safe naman yung pagbo-broadcast mo kapag i-follow mo yung rules ni Meta. So may rules tayo dyan. Outside 24 hours is isang beses lang sa isang araw. So kanina ko pa nalaman na pwede ka palang mag-broad, ah, mag automated follow-up ng 5 times kapag marami kang nasend na MMR. So yan, broadcast, no? Ay. So ngayon po try ako ng example dito na may automation kagaya nitong Sophia Cakes Damulog. Ayan. Pag mag-visit kayo sa Facebook page, may makikita kayong Get Started button. Pag i-click yan, si Bootcake na yung magre-response. Kagaya nito. Kaya kahit natutulog ka or yung admin mo is day off, makakapag-send pa rin kayo ng information sa mga customer mo. And take note, able din po ito makapag-close ng deal. So, kung napansin nyo kanina sa POS ni Coach Billy Joe, nasa ilang percentage yun na ang Bootcake mismo nakapag-close ng deal versus sa mga admin niya. Ayun. So, this is very helpful. Yan, welcome message po. Si Bootcake na yung nag-response. So, dito po, meron din tayong keyword, no? How to order. Gaya nito. Ayan. Tapos, naka-carousel type yung mga product mo. Kaya sobrang professional tingnan. Then, add to cart or buy now. Meron din po tong another button na view products. So, kapag i-activate mo yung view products na button, make sure na meron kang landing page para sa mga specific product mo. Para yung link na yon ang ilalagay mo sa button na view products. So ito is add to cart and buy now lang yung nilagay ko. Ayan. Hanggang 10 lang po yung pwede mong ilagay dito and pwede ka naman makapag-create ulit ng ganito sa baba. So try nating mag-order, mag-buy now. Ay, check out. Ito. Itong web form naman, sa Bootcake lang din po ito. So hindi mo na kailangan ng website, landing page. Dahil sa Bootcake pa lang, able na makapag-provide ng web form where pwede nang mag-fill up ng form si customer dito. So name, contact number,
location. Itong sa akin, naka-automate tong shipping fee, kaya may 80 pesos. So, pag mag-change ako dito ng location, for example, Rizal or Zamboanga na lang, nag-change. So, naging 190 po siya. Ganyan ka-powerful si Pancake, no? Let's try na mag-order. Submit ko lang. Ayan, success na yung pag-order. So, napakadali, di ba? With the help of Bootcake, able na makapag-close ng deal. So, lalo na ngayon is nasa Holy Week na tayo or anong tawag na. So, madaming magde-day off. Kaya, pwede nyo po itong gamitin si Bootcake natin para ma-automate yung mga messages. Ayan. Tingnan ko po sa POS kung mayroon new order dito. Ayan. Pumasok agad in real time. So, ganyan ka-powerful. Nandito yung location, Zamboanga. And pwede na natin itong i-process sa courier. Itong POS ko, nakakonect to sa GNT. Kaya kapag mag-process ka ng order, ganito lang po. I-check mo siya, quick update, send order to GNT. Tapos may kuan tayo dyan, may delivery at the post office tayo dito. For example, may mga customer kasi kami na sila yung magda-drop off ng product nila sa malapit na office sa courier. Kaya if ganyan yung way nyo sa pag-process ng order, yung tipong kayo yung pupunta sa pinakamalapit na office, i-check mo lang po itong delivery at the post office para hindi na si courier pupunta ah, sa inyo para kunin yung parcel. Kayo na po mismo magpunta sa office na to drop off. So, update mo lang. Ayan. Mag-change na yung status. So, once na i-process mo na dun sa office nila or once na makuha na nila to, mag-change din ito into ship. And kapag delivered na yan sa dashboard ng courier, magiging delivered din yan dito. So, yan. May own tracking number na din po ito. Ganyan kadali. Real time po yan na pumasok sa dashboard ng GNT. And take note, makikita mo dito, nagsimula yung tracking number sa 980. Ang benefits po dito is hindi malalaman ng rider na galing sa Facebook yung parcel, yung order. So, mostly may mga kuan may nangyari na din sa amin no na yung rider na mismo ang gustong magpa-cancel ng order dahil galing sa Facebook. Bali bogus daw or yung scam daw yun na product kasi galing sa Facebook. Ang courier, ang rider na mismo. Kaya by help of POS na naka 980 na, hindi nila malalaman na galing sa Facebook, hindi nila masabing scam. Kaya maliles yung RTS mo dito. So, ganyan mag-work ang bootcake natin, guys. Able na makapag-purchase ang customer dito. Ayan, may thank you message na din dito po ah. At ipakita ko lang din po sa inyo yung kuan, yung mag-update si Bootcake day by day. So, napakaganda nito. You Healthcare. Saan dito? Walang space. You Ay, may space pala. Lahat may space. May space yung you health. Ah, Space care. Space care. Nawala ata siya. Ay, yun. Nawala nga. try ko nga sa kabila. Napakaganda nito kasi pwede mo nang ma-follow up yung mga or ma-follow up yung customer mo day by day. No?
Isa to sa mga business namin last time. Na- Space War. Ay, And yun, space nga. So nakikita niyo po dito, nag-order yan sa website. So everyday ako yung pina-follow up dito. Ayan. Oh. So day 7, kumusta yung pag-take mo? Day ah, 8, day 10. So nakapag-take ka na ba? Yes or no? So sa bootcake po yan dito sa sequence. So this is very helpful para malaman ng customer mo na nagki-care ka talaga sa kanila. Ito po, yes, sobrang helpful. basics. Meron ba dito ano? May kasama tayo dito na sa food supplement industry or yung tinitake yung product nila. Patype nga ng me if ano, yung product na binebenta mo is tinitake or food supplement. Meron ba? Ayun si Clive, meron. Ayan. Sturdy. Okay. So ito no, very helpful itong pinakita ni Warren. Sobrang helpful yan na nakapag-increase ng ano, ng repeat order. Pati sa Ed. Kasi yung tipong pag natanggap na yung order, day one pa lang, ipa-follow up na siya na, no, hi Warren, ay ano, kumusta, day one na pala. So, ipakita mo ga yung pinaka-first day niyan. Ayan, ito day 1. Day one. Meron yan day one eh. Ayan. So, hi Warren, tanong ko lang, ito, dito na yan eh. Mm. So, Yan. ito kasi is pagsasabihin niya ng no, after, nakaloop yan. Pagsasabihin niya ng no, after 5 minutes or nakalimutan ko yung oras yon, isa tanungin niya, ay ano, nakapag-take ka na ba? Hanggang sa mag-yes siya. Kapag mag-yes siya, mag-stop na yung ano, for that day, bukas na naman ulit. So, i-scroll down mo, War. Oo. So si Sir Turdy, pwede niya tong gamitin kasi naka-website siya eh. Yes. Day 3 na, Warren. Remind lang po kita sa pag-take na yung Vertex Pro Oh, Antrorat. Day nag-no 3. ako dito. Hanggang sa ano, 10 lang kasi yung ano niyan, 10-day program kasi yung kinuha, yan, 'di ba? So after 10 days, kasi ano, naubos na niya, mag-offer na ulit na gusto mo bang ipagpatuloy yung program natin. 'Di ba? Sobrang ano niyan, sobrang gandang i-set up mo 'yan na hanggang maubos sila if ever yung ano binebenta mo is for 30 days, good for 30 days. Okay, gumawa ka ng ano, ng sequence using ChatGPT na script, 'di ba? 30 days. Okay. Ano lang dyan, medyo matrabaho siyang i-set up, pero pag na-set Yeah. up mo na, talagang solid. Okay? So meron pala ako ipapakita ano, sa inyo no, na why it is important na magkaroon ka ng chatbot. Ito is, ano talaga to, this is a business. Let me share. So i-crop ko lang yung pag-share ha, doon lang tayo sa data kasi makikita yung makita yung product nila. Ayan. So, para ba to? Okay. Ayan. Nakita na namin. Mm. So as you can see dito, ito yung mga admin, ganito yung system. So Yeah. pag nakikita mo, sino yung may pinakamataas na close, benta na revenue sa kanila? Ang system. The system, di ba? 500. Yes, So, yes, system. ibig sabihin, mas marami pang close yung automation. Wala pa tong AI ha, itong business na to. Mas marami pa yung close yung automation compare sa admin. Kaya in that way, talagang sobrang helpful na magkaroon ka ng ano, ng automations. Yes, Okay. yes. So, Samahan mo pa ng automated follow-up. tapos, ito lang, tip lang din sa inyo. Sino dito yung nakakaranas na nire-report yung page nila? Kasi lately lang, may bago tayong, bago tayong kasama partner na problem talaga niya nire-report yung page niya. Kaya, yun, biglang hindi na siya makapag-message. Sabi na, Na-restrict. yes, restricted. Ang sabi kasi ng Meta, hindi ang chatbot, hindi dahil sa chatbot ha. Kasi nung nag-consult sa Meta is that ang response ng Meta sa kanya ay may nag-report sa page niya. So I will show you a technique na ito, tinuro din to sa amin na sobrang helpful din. Yung tipong maglalagay ka ng report page sa ano mo, sa
mismong page mo. So ito dito sa main menu, meron tayong button na report this page. So kapag i-report Share natin, screen ka nga. ay, o nga pala, hindi ako naka-share screen. Ayan. Hindi ko Dito. yun alam ah. So dito, i-ano ko lang, i-delete ko ulit. Ano to panglaban to sa mga nangre-report tag page. So get started, meron tayong main menu dito, report this page. So kapag i-report niyo yung page mo, dito siya mag-report sa loob. So please select the problem. Yan ganyan. For example, I false information. Okay. Yan. So mag-submit na tayo. Yan. So meron din tayong unsubscribe. Okay. Tapos pag click natin ito unsubscribe na to, naka-unsubscribe ako sa page na. So ang logic behind dito is that akala ng nag-report ay na-report na niya yung page mo. In reality, nasa loob lang pala ng page mo yung report niya. Wala dun sa meta itself. Okay? Ah, so yung unsubscribe sa Bootcake yun. Yes, sabot cake 'yan. Yung report niya na sinubmit niya sa Meta kasi nag false information tayo. Hindi naman talaga natanggap 'to ng Meta. Tayo lang yung nakatanggap. Wow. Uh, Wow. that's Galing. one thing na pwede kong ibigay sa inyo na tip. So, if you're interested to have this flow, yan, kung gusto niyo ng flow nito, sabihan niyo lang kami, bibigyan ko kayo ng template. Yung tipong install mo na lang para hindi ka nagagawa ng flow mo. Yung flow pala na to is galing din to sa Meta. Kung paano ka mag-report sa Meta, ganun din yung mangyayari. Kaya feel talaga nila ay nire-report na nila yung page mo. Okay? Yan. Di ba? Lapit na mga ganyan eh. Okay. So, questions. Clarifications. Pa-unmute si Aves. Nasaan yung natin? Sige, unmute natin to. Ano yung, baka medyo mahaba yung question niya. Kaya gusto niya mag-unmute. Oh yes, brother Rinig, medyo mahaba kasi. Ayan. Sige, question. Isa may growth tools kasi 'di ba Yes. ni Brother Warren regarding dun kasi pagka nag-ads ako kasi 'di ba doon pala yun no pagka nag-ads yung reply ng kailangan ayon mag-fire kasi minsan sa akin pag nag-ads ako iba-iba yung nagpa-fire na na automation siguro doon sa ads 'di ba meron kasing parang merong auto yung sa may ads tawag doon parang may chatbot din sila. Yes, yung default na Yung default. Ayun, minsan, nagaganon sa akin. Kaya, paano kaya maano yun? Kasi parang narinig ko yata sa growth tools no? So, ito yung natin dyan. Kailangan mong gamitin, the growth tools. So, growth tools kasi, it is very important na gamitin nyo to, yung growth tools. Tapos, Facebook Ads JSON. Ito, create tool ka lang, then Facebook Ads JSON. So, kaya ito, may makikita kayo na merong add tayo na message add siya. Tapos ito, CDO Workshop version 2. Ganyan. Kasi ganito, bawat ads natin, if you are running ads for, let's say, itong cleaning kit for the monitor. So, yung mo dapat, yung welcome message mo dapat is related din sa item na to. Huwag yung pang general. Bakit? Naging interested ako dito. Kaya, para continuous yung interest ko sa item na to, is yung welcome message na matatanggap ko is tungkol din dito. Kasi yung iba, ang practices ng iba is that yung welcome message nila is the general. Yung tipong, hi, welcome to ganito, ganyan, ganyan. Ano pala yung interest mo? Yung ganyan. Diba? So, medyo tataas yung bounce rate mo dyan. Pumasok sa messenger, aalis lang din. Kaya if ever, ito yung item na nag-interested ako dito, pagpasok ko sa messenger mo, ito pa rin yung nakikita ko, tungkol dito yung nakikita ko. So, makikipag-engage pa rin ako sa page mo. Kaya dito mo yan is-set up sa growth tools. So, create tool ka lang, tapos Facebook Ads JSON. So, ito siya. Ito ay, pala yan? Messenger, yan? Ref URL. Ayan. Okay. So, ito na yung matatanggap niya. So, this is the face-to-face training namin last time sa Cagayan de Oro. So, same lang din yung matatanggap niya. Diba? Congrats, may nabutan ka pa na free slot sa ating upcoming face-to-face training. So, click mo lang yung learn more.
So, reminder lang para sa growth tools. Pwede kang mag-attach ng image na related dun sa ina-ads mo. Usually, ang ginagawa ko nga is kung ano yung image ng ads ko, yun din yung nilalagay ko dito para alam niya na dito siya interested. Okay? Tapos, the message itself, ito, is bawal yung may first name, last name, yung tipong, hi, anong tawag doon? Personalization. Bawal yan. Tapos, limit ka lang sa 300 characters. Okay? 300 characters at least, tapos meron ka at least one button. Ayan. Wow. So, yan yung pwede mong gawin. Gawa ka ng gawa ng ano dito. Let's say, mag-run ka ulit ng another ads. Gawa ka ulit ng another ads JSON para naman doon. So, meron naman tayong guide, no? Kung paano yan i-connect sa ads. Okay? Don't worry. Meron tayong guide for that one. Okay. So, question pa bago tayo mag-proceed sa landing page. So far, parang wala naman. Ayan. So, proceed tayo. Okay. So, napausapan na natin yan. Tapos, ito pala, kapag nagra-run tayo ng ads, very important na ma-set up nito. The meta copy. Okay? So, here in Pancake, we have an exclusive feature na nilagay ni Meta talaga sa sa Pancake, no? Meta copy o Meta Conversion API na kung saan makakatulong sa page natin or sa mismong ads natin na ma-optimize siya. Pag sinabi nating optimize, yung tipong ang makakakita ng ads natin is yung mga tao na highly interested talaga sa product na binebenta natin. So paano nalalaman ni Facebook 'yon? Paano nalalaman ng learning machine ni Facebook 'yon na sila pala yung mga ideal customers mo based on the data na nilalagay mo sa Pancake o nilalagay mo sa POS. Since we are sending back to back ng mga signals, so si Pancake nagsisend ng signals kay kay Meta, ganyan. Tapos si Meta naman nagpo-provide ng ideal customer mo sa sa Pancake mo. So ganun yung magiging workflow niya. Okay? So that's why even though if you are familiar sa ads ng 50 purchase para mag-optimize yung campaign mo. Sino dito yung hindi familiar doon? Na bago mag-optimize ang campaign mo is you need to have at least 50 results for that ads. For example, naka-optimize ka for purchase. So kailangan mo magkaroon ng 50 purchase in 1 week para mag-optimize siya. Pag sinabi nating optimize, unti-unti nang stable yung yung cost per purchase niya. The same time, yung pumapasok na leads is yung talagang highly qualified. Ganon. Ganon yung pag nag-optimize siya. At least 50 in 1 week. Okay? Pag hindi mo na yan, let's say meron kang 49 purchase na. Di ba? Tapos kinabukasan na pala yung last day na pala ngayon, tapos 49 purchase pa lang. Kinabukasan, magre-reset yan into 0. So, ganun ang learning machine ni Facebook. But if you have Pancake, even Meta nung nag-meeting kami internally, is that talagang nire-recommend nila si Pancake because you can bypass that process, learning process. Why? Even if you have 5 purchases only, mag-o-optimize siya. Not just in one campaign. All of your active campaign ang mag-optimize. Kasi sa sa basic na basic na learning process or learning phase is that pag na-hit na niya yung 50 purchase for that specific campaign, yun lang yung yung specific campaign lang yun ng optimize. So siya lang yung magkakaroon ng magandang result. Unlike dito sa Pancake, with the help of Meta Conversion API, pag nag-optimize yung isa, lahat na yan mag-o-optimize. Kaya usually, tinatanong sa akin, Coach, ano pa ba yung magandang targeting ngayon? Laser targeting ba? Multiple targets ba in one ad set? Ano ba? So, since gumagamit tayo ng system, if you don't have a system, so kailangan mong malaman kung mag single target ka lang. But since we have the system na, open targeting na kami. Why? We let the system works for the optimization automatically by providing data. So very important na tayo mismo nagpo-provide ng data sa ads manager natin so that our ads manager will know sino yung mga ideal customers natin. Para hindi ka na yung tipong parang hindi ka na yung tipong titingnan mo na ay mas maganda pala yung iba kasi is feel nila profitable sila pag let's say mura yung ads nila. Mura yung CPM or cost per message. 'Di ba? But in reality,
Hindi na yan yung ano ngayon, binabasihan ngayon. Although maganda kapag mura yung ano mo, 'di ba, CPM mo kasi marami kang nakakausap, ganyan, maraming nag-i-engage sa page mo, ganyan. But ano mas pipiliin mo? Yung ano ba? Yung mura yung CPM or cost per message, maraming nagme-message pero ano lang, kunti lang yung benta. Or mahal yung ano, CPM mo pero mas profitable ka. So meron ko ipapakita sa inyong ads ngayon. So eto, i-ano ko lang din. I-maximum ko na lang to ha. Okay. Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pinagsasabi ko. Ang hirap kasi na ano dami kong sinasabi dito tapos ano pala, di mo na, iyan ko na lang. Portion of the screen, ito. Mga active ads to itong ano, tatlo dito sa baba, mga ano na to ha, inactive na to. Yung tatlo, ito na lang sa taas yung active. So ganito, tingnan natin. Meron tayo ditong 5 pesos. Diba? 5 pesos yung CPM niya. Tapos meron tayong 32. Anong pipiliin mo? Yung 5 pesos ang CPM? Alin ang papatayin mo dito? Yung 5 pesos ang CPM or yung 30 pesos ang cost per message? 32. Kung yan yung usual na nangyayari. 32 yung papatayin mo. Kung ito lang yung titingnan mo. Yan. Kung yan yung titingnan mo ha, alin dyan yung papatayin mo? The 32 ang cost per message or yung 5 pesos ang cost per message? Kung yan lang yung titingnan mo, ha? Usually, ang papatayin mo dyan is itong 32. Why? Yes. Ang mahal ng cost per message. Ang dami pang bugos. Ito pa, 28 pa. So papatayin ko na to, ititira ko yung 5 pesos, 5 pesos, 3 pesos, yan, ganyan. Pero kung titingnan mo with the help of the system na magkakaroon ka ng crucial data, na ito yung babasahin natin, yan. Alin ang may benta? The 5 pesos or the 32? Di ba? Dito ako sa 32 pesos per message pero kumita naman ako ng 52,000. Compare sa 5 pesos pero wala akong benta. So ganon ka-importante na meron tayong data sa ads natin. Okay? Ganon din ka-importante kung meron tayong system. Kasi magkakaroon tayo ng access sa mga ganitong data Yan. Diba? Kaya ito na yung time na hindi lang talaga sa CPM ka titingin. Titingnan mo kung aling ads talaga ang nagbibigay sa'yo ng result. Okay? So I hope you learn something from this. Yun yung gusto ko talaga i-highlight sa inyo yan. Na marami kasi nagsasabi na, kailangan mapamura ko yung cost per message. Kasi meron akong hinahandle na ads before na talagang nahihirapan akong ipaintindi doon sa client na we are not aiming for a lower cost per message. We are aiming for a highest return of ad spend. So ganoon lang 'yon. 'Di ba? Yung gagastos ka ng 1 million a day pero kumita ka naman ng 5 million. Baliwala na lang sa iyo yung 1 million kasi 5 million naman yung bumalik So ganoon lang 'yon. Ganoon yung mindset natin. Na tingnan natin kung aling ad set yung may result. Okay? Ayan na, medyo napalayo na tayo. Lipat tayo sa Webcake. Ito. Ay. Pala, meron din. Ito yung sa natin, kanina binanggit ni Warren sa chatbot. Okay, yan, Botcake. So ngayon naman, pag-usapan natin, let me just introduce to you the Webcake. So if you are familiar with sales funnel, sino familiar ng sales funnel dito? ClickFunnels, mga ganyan. System.io, meron ba? Me, okay. So usually kasi ngayon ang nangyayari sobrang sikat na talaga ng sales funnel. Why it is
compare sa website, full website ha. Pag sinabi natin full e-commerce website, yung tipong andon lahat ng product mo na pwedeng pumili si customer. Pag sinabi natin sales funnel, isang product lang yung nandun. Which is naka-design siya to close the deal ng customers natin. Yung tipong nakita niya yung ads mo, so bigyan ko kayo ng nakita niya yung ads mo, pagpunta na sa website mo is same pa rin yung product na nakikita niya.